Iniisip ko lang baka hindi naman totoo na sa isang lalaking nagngangalang Benedict ako magiging maligaya, sabi niya. Baka nag-overreact lang tayo roon sa sinabi ng manghuhula. Sino ba siya? Para malaman kung sinong para kanino. Di naman sa Diyos, ni hindi siya mukhang anghel. Pero sabi nila, may mga tao raw talaga na binibigyan ng Diyos ng kaunting kapangyarihan para makatulong sa ibang tao. Sabi naman nito, baka kabilang dito si Madam Franca. Baka ang misyon niya ay matulungan kang maging maligaya sa pag-ibig. Pero pwede ring wala siyang ganitong misyon, di ba? In fairness to her, baka yun lang talaga ang nakikita niya o na-sense niya. Pero hindi naman dahil yun nga ang nakikita niya na isang lalaking may pangalang Benedict ang dapat kong maging asawa, ay yun na nga ang mangyayari. Hindi uli ito kumibo. Baka nga kung ilalapit ko sa ibang psychic yung tungkol sa dream ko, ay iba rin ang maging interpretasyon nito. Patuloy niya. Baka ang sabihin nito ay umiwas ako sa mga lalaking Benedict ang pangalan dahil paiiyakin lang ako nito, which I think is what is happening right now. Paiiyakin ako sa konsumisyon. Tumawa siya. Pwede yun, di ba? Hindi pa rin ito umungik. Are you still there? Tanong niya rito. Oo. Pwede yun, di ba? Ulit niya. Pwede. Total, sinubukan ko namang tuparin yung sinabi ni Madam na kapalaran ko. Wala nga lang nangyari. Hindi naman siguro masama kung baliwalain ko na lang yon at makipaglapit ako sa ibang guys kahit di Benedict ang pangalan nila. Hindi naman siguro ako makakatapat ng isang sirang ulo o wife beater o irresponsableng lasenggo na ay sugarol pa. Mabait naman ako, di ba? So, goodbye Benedict ka na. Dapat lang siguro, sabi niya. Baka yung susunod na Benedict na makikilala ko ay serial killer na. Sinundan niya ng tawa ang sinabi. Ito ay hindi tumawa. Nanghihinayang siguro ito dahil wala na siyang balak tuparin ang sana ay napakagandang hula para sa kanya. Halos nakadikit na ang mukha ni Myrene sa aquarium. Pilit sinisipat ang mga istang bibilhin. Nasa isang pet shop siya sa loob ng isang mall. 3 days ago ay nirekaluhan siya ng isa niyang tiyahin ng aquarium. Alam kasi nitong madalas ay stressed out siya dahil daw yun sa kawalan niya ng love life biro sa kanya ni Arlene. Maganda raw na pamparelax ang panonood sa paglangoy ng isda sa loob ng aquarium. Kompleto na ang aquarium na binigay sa kanya. May mga paraphernalia na gaya ng electric pump, filter at iba pa. Fully furnished na kumbaga sa bahay maliban sa mga isda. Maganda raw kasi na siya ang pipili ng istang ilalagay roon dahil siya naman ang titingin at manonood sa mga yon. Ang una sana niyang balak na ilagay roon ay mga piranha para kapag may lalaking puporma-porma sa kanya na hindi naman seryoso at ang balak lang ay isahin siya ay imbitahin niya sa bahay nila. Kapag nalilibang na ito ay bigla niyang hihilahin ang kamay nito at ilublob sa aquarium. Kasalukuyang nakatutok ang mga mata niya sa isang itim na goldfish na maramdaman niyang tila namimigat ang kanan niyang pisngi. Ganoon ang nararamdaman niya tuwing may nakatingin sa mukha niya nang hindi niya alam. Luminga siya. Nakita niya ang isang lalaki may hawak na kamera sa bandang laruan kanan niya, sa loob din ng pet shop. Nakatutok sa kanya ang kamera nito. Kinukunan siya nito ng larawan ng walang permiso. Hey, sita niya rito. Ano yung ginagawa mo? Just taking pictures, sabi nito. May malaki at nagpapaumanhing ngiti kaagad sa mukha nito. Stop that! Atas niya rito nang magpatuloy pa rin ito sa pagkuha sa kanya. Stop that! Mas mataas ngayon ang tinig niya. Sakala nito ibinaba ang kamera. Sino ka? Tanong niya rito. Ba't mo ko kinukunan? Wala lang, sabi nito. Hindi nawawala ang ngiti nito.
Maganda sana ang ngiti nito pero dahil hindi niya gustong ginawa nito ay parang nakakalok kung dating yun sa kanya. Anong wala lang? Iritado pa rin niyang sabi. Anong malay ko kung saan mo gagamitin yung pictures ko? Inilahad nito sa kanya ang kamay nito upang makipagkamay. Hindi nito pinansin ang sinabi niya, ako si Edward. Hindi rin niya ito pinansin. Akin na yung film. Umapa siyang aagawin dito ang kamera, bagya itong napatras. Hayaan mo munang ma-develop ko siya, miss. No! Halos siligaw niya. Akin ng film. Ayaw mong malagay sa magazine yung pictures mo? Napaarko ang isa niyang kilay. Anong magazine? Professional photographer ako at connected ako sa iba't ibang magazines, sabi nito. Hindi sa pagyayabang pero may contact ako kahit sa mga international magazine. Kanina ay sa kamera nakatuon ng mga mata niya, ngayon ay sa mukha na nito kaya ngayon lang niya napansin na maamo pala ang mukha nito. Pero hindi lisensya ang maamong mukha para mag-intrude sa privacy ng ibang tao na maywang siya. At sinong tangang editor ang maglalagay ng mukha ko sa magazine niya? Sino ba ako? Binibilog mo bang ulo ko? Ipapaliwanag ko sa iyo pero wag dito sa pet shop. Sabi nito habang lumilingalinga sa paligid. Nginitian pa nito ang ilang customers na amused na nakatingin sa kanila. May restaurant sa labas, dun tayo, sagot ko. Nagtalo sandali ang isip niya kung tatanggapin ang imbitasyon nito o hindi. Sa bagay, mukha namang mabait ito at mukha namang totoo ang mga sinasabi. Pero nangingibabaw pa rin ang katotohanan ng isa itong estranghero. Bata pa siya, ay alam na niyang hindi dapat nakikipag-usap sa isang estranghero. Much more ang sumamang kumain dito sa labas. Sorry, pero ayoko, tanggi niya. Sabay talikod at humakbang patungo sa pinto ng shop. Nasa labas na siya nang maalala niyang hindi pa pala nito na iaabot sa kanya ang film, pero hindi na siya bumuelta pabalik. Hindi naman siguro nito gagamitin ang mga larawan niya para kulamin o gayumahin siya. At lalo sigurong hindi naman ito gagamitin panakot sa daga ang mga yon. Sakalin ko siya, sabi niya sa sarili. Hinabol siya nito. Heto yung calling card ko, miss, para maniwala ka. Hindi niya sinulyapan ng card na inainabot sa nito. Nagpatuloy lang siya sa mabilis na paglalakad. Kunin mo lang, miss. Hindi na uli kita istorbohin, pilit nito. Hindi nagsasalita ang kinuha ang card bago lalo pang binilisan ng lakad niya. Iniisip niyang pitikin ng card sa nadaanan niyang trash can. Pero inawat niya ang sarili. Hindi naman siya ganoon kabastos. Hindi na siya sinundan nito. Pero nang sulyapan niya ito ay habol pa rin siya nito ng tingin. Edward Munzon, photographer. Sabi ni Arlene habang binabasa nito ang calling card ni Edward. Nasa opisina sila. Nakaupo si Mary Cecilia sa harap ng mesa nito. Hiningi nito yung matapos niyang ikinuwento rito ang nangyari sa pet shop kahapon. Hindi naman kaya photographer lang sa Luneta to? Pero in fairness, maganda tong calling card niya. Mukhang sosyal. Anong itsura niya? Gwapo, sabi niya. Interesado agad ito bigla. Talaga? Ang mukha niya, sabi niya. Hanggang ngayon ay hindi ito nawawala sa isip niya. Bias naman kasi talaga sa mga lalaking maamo ang mukha. Kahit noong nagsimula pa lang siyang maging curious sa opposite sex, ay laging sa mga lalaking may angelic face siya nagkakaklas. Pero kasing automatikong mabait ang mga lalaking may ganoong mukha. Yung mga tipong bago magalit sa girlfriend nila ay kailangang grabe talaga ang kasalanan nito. Hindi yung nakasinghal kaagad, malate lang ng ilang minuto ang kadate nito. Ba't mo siya pinagsupladahan? Pagkuway tanong nito. Kala ko pa okay na sa'yo yung mga guy na hindi Benedict ang pangalan.
Hindi kasi maganda yung ginawa niya. Pinakinggan mo muna sana yung paliwanag niya. Arlene, kahit anong ganda ng paliwanag niya, hindi na niya maitatama yung ginawa niya. Ikaw nga, bigla ka na lang kunan ng litrato nang wala kang kamalay-malay, hindi ka ba magagalit? Kung kinukunan niya ako ng picture dahil impressed siya sa beauty ko, hindi. Nakangiti nitong sagot. Magpo-post pa ako kung gusto niya. Pinag-anyo pa nitong parang nanunukso ang mukha nito. Kikay ka talaga, tatawang-tawang sabi niya. Pero nagsorry na naman siya sa'yo, di ba? Okay na yun. Pwede ka nang makipagkaibigan sa kanya. Bakit ako makikipagkaibigan sa kanya? Dahil prospective boyfriend siya. Sino naghahanap ng boyfriend? Ikaw, hindi ba? Hindi ah. Ay nako, lalas nito. Kung ayaw mo, huwag mo. Ako na lang ang makikipagkaibigan sa kanya. Nilagay nito sa drawer ng mesa nito ang tarheta. Magugulat ka na lang na sa cover na ng isang sikat na magazine ang Fez ko. Kawawang magazine. Babagsak bigla sa circulation. Biro niya. Ninirapan lang siya nito. Mag-aalas 4 ng hapon nang makatanggap siya ng tawag. Lalaki ang nasa kabilang linya at hindi pamilyar sa kanya ang boses nito. Pero pamilyar ang sinabi nitong pangalan nito, Edward. I'm the camera guy. Bahagyang natatawang sabi nito sa pet shop kahapon. Paano mo nalaman tong number ko? Di naman kita binigyan ng calling card ko ah. Tinawagan ako ni Arlene. Tinawagan kanino? Putol niya sa sinabi nito. Ni Arlene. Yung kikay na yun talaga. Himutok niya sa sarili. Bakit ba nakalimutan niyang bawiin dito yung calling card? And what did she tells you? Mabait ka naman daw. Di ka naman daw talaga suplada. Mali lang talaga yung ginawa ko. Sorry na talaga. Paumanin nito. Sabi niya, tawagan daw kita dahil di ka nagalit sa akin. Ibibigay mo na ba sa akin ang film? Sure. Na-develop ko na eh. Saan mo ba talaga yung gagamitin? Nagko-contribute ako sa isang lifestyle magazine called Stylish, sabi nito. Where in my space, sila ng pamagat ay beautiful things, places, and faces. Ang pinifeature nila roon ay yung mga unheard of but exciting places, strange things, and nameless but beautiful faces. May kopya ako rito ng magazine. Pwede kong ipakita sa'yo. Pwede akong magpunta riyan sa opisina nyo. Wag na, tanggi niya. Maaabala ka pa. Hindi, sabi nito. Okay lang. Narito na rin lang naman ako sa Makati para mahingan tuloy kita ng ilang info tungkol sa'yo. Kailangan kasi may counting info na kasama yung pictures. Desidido ka ba talagang ilagay sa magazine ng mukha ko? Why not? Sabi nito. You're so pretty. Huwag mo na akong bulahin. Baka bumalik pa yung pagkainis ko sa'yo. Hindi kita binubola. Naramdaman niyang namula siya. Para kasing seryoso talaga ito sa sinasabi nito. Paano? Sabi nito. Dadaanan na lang kita riyan sa opisina niyo? Hindi na rin siya nakatanggi. Hindi na itinuloy ni Marin ang balak na pagalitan si Arlene pagkabababa na niyang telepono. Mukha naman kasing maganda ang ginawa nito dahil kinuha niya ay masarap maging kaibigan si Edward at kung sakali, hindi rin naman siguro masama kung lalagpas sa pagiging magkaibigan ang relasyon nila.